Tila iiyak ito hong House of Representatives ngayon, ano? Dito ho sa naging pahayag po mga kabida ng Office of the Ombudsman, ano po? Patungkol ho dito sa criminal charges po, ano? Na isinampa po mga kabida ng House dyan po sa Office of the Ombudsman laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ang latest po na sinabi po ng Ombudsman, their hands are tied. Hindi ho nila maaring masampahan po ng kasong kriminal ito hong si Vice Presidente Sara Duterte dahil ho meron pong ongoing impeachment trial po, ano? At malinaw po sa ating saligang batas, ano, na ang maaring lang pong gawin, ano, para ho matanggal sa pwesto ang Vice Presidente ito hong impeachment trial po. And since meron pong ongoing trial, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte, antayin muna natin daw ito hanggat meron pong conviction. Okay? Pag walang conviction, hindi muna masasampahan po ng kaso. Kasi walang conviction. Pwede lang daw masampahan ng kaso according to Ombudsman Samuel Martires kung makukonvict ito hong si VP Sara sa madaling salita po pag matanggal na po siya sa pwesto, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong balita mula sa ABS-CBN, ano? Para malinaw po mga kabida. Ombudsman's hands tied on wraps, House recommended versus VP Sara. Eto po, babasahin ko lang po ito hong kanila pong balita, no? Ombudsman Samuel Martires on Friday said, the hands of the Office of the Ombudsman are tied and it cannot act on the House of Representatives' recommendation to file charges against Vice President Sara Duterte while she is still in office. Ayun, malinaw po yun, ha? While she is in office, hanggat siya po ay Vice Presidente po ng Pilipinas, hindi ho maaring sampahan po ng kaso ito hong si VP Sara, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Under the 1987 Constitution, impeachable officials may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, high crimes, or betrayal of public trusts. Ayan, malinaw po yun, ha, mga kabida. Former Caloocan Representative Edgar Erese last year filed a graft complaint against Commission on Elections Chairman George Garcia, who is also an impeachable official. The Office of the Ombudsman has yet to disclose progress of the complaint. So, dito po, yung mga recommended criminal charges po, ano, ng House of Representatives versus VP Sara, mga kabida. The Office of the Ombudsman had ordered Duterte to respond to technical malversation, falsification, perjury, bribery, and other criminal complaints recommended by the House Committee on Good Government and Public Accountability that held hearings on her use of confidential funds. The House adopted the panel's recommendation, but House spokesperson Princess Abante said last week that the chamber did not file any complaints against Duterte. Ayon. Dito, nagkakalituhan po itong Office of the Ombudsman, mga kabida, no? At saka itong House of Representatives. Dahil ho, ang sabi po ni spokesperson Attorney Princess Abante, hindi daw sila nag-file po ng complaints dyan po sa Office of the Ombudsman. Ang sabi naman po ni Ombudsman Martires, bakit? Nagpadala po sila ng kopya po ng recommendation po, ano, ng House Committee on Good Government and Public Accountability dyan sa Office of the Ombudsman. Kung hindi ho sila nagsampa po ng reklamo, anong gagawin po doon? Scratch papers lang po yun? Ano? Yun yung sabi po ni Ombudsman Martires, ano? Kumbaga, parang inihambing lang po ni Ombudsman Martires po, makabida, ano? Yung ginawa po ni Senator Amy Marcos, ano? Kung saan po, yung kopya po ng committee report, ano? With recommendations, mga kabida, dyan po sa Senate Committee on Foreign Relations, against ho dito sa mga personalidad, ano, o involved dito ho sa questionabling pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala ho niya dun po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Kung saan po ay ang tumatayong complainant po doon, ito hong si Senator Amy Marcos. At usual na po yung ginagawa po, ano, every time meron pong isasubmit dyan ng mga dokumento po, mga kabida. Ang ibig sabihin niyan,
is isinabit yan for purposes of investigation. Ano? So, paano ho sila mag-start o magsimula po ng kanilang investigation kung wala akong complainant? Tama naman po yung ombudsman po, ano, mga kabida. Bakit po sa ombudsman ipinadala po ng House yung kopya po ng committee report kung hindi ho sila o wala ho silang planong magsampa po ng criminal charges laban ho sa Vice Presidente, ano? So, malinaw po yung sinabi po ni Ombudsman Martires na yung kanila pong kamay ay tali ngayon dahil ho meron pong ongoing impeachment trial at hindi ho nila pwedeng pangunahan ito hong impeachment trial po, ano. Dahil malinaw po sa saligang batas na uunahin muna ito hong impeachment trial po, mga kabida, bago ho ang criminal charges versus the Vice President, ano po. So mag-antay po sila. Kaya nga, frustrated po ngayon ito hong House of Representatives dito ho sa naging pahayag po, ano, ng ombudsman po, mga kabida, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga may mga allegation po ngayon, ano, na ibinabato laban ho sa ombudsman po, ano, dahil ho appointed daw ito ng dating Pangulo, ano, kaya nga pinapaboran daw ito hong Vice Presidente at anak ng dating Pangulo, mga kabida, ano po. Which is, according to Ombudsman Martires, hindi naman yan totoo. Okay? Sinusunod lang daw niya kung ano yung nakalagay po sa batas, mga kabida. At pangalawa po, nung nag-submit po ng complaint itong House, tinanggi nga nila kung sino yung complainant. Ayaw ho nilang akuhin yung responsibilidad na maging complainant ho dito sa anong tawag po dito, kaso po versus Vice President Sara Duterte. At hindi naman po daw pwede na ang ombudsman ang tatayong complainant ho dito. Okay, mga kabida. Dapat meron pong complainant. Ang gagawin lang po ng ombudsman, mag-imbestiga at saka mag-prosecute po, ano, dito ho sa personalidad na sinampahan po ng complaint, ano, ng House of Representatives. So wala mo ng criminal charges ngayon, okay? So yung plano ho ng House of Representatives, tigil muna. Tigil muna. Kasi antayin muna natin kailan matapos yung impeachment trial po, mga kabida. Ang gusto kasi ng House, para masiguro, mga kabida, na mabitag talaga ito kung si VP Sara, kailangan sabayan yung impeachment trial po. Meron pong impeachment complaint at the same time meron pong criminal complaint versus the Vice President. Ano? Malinaw yung sinabi po ni Ombudsman Martires, hindi yan pwede. Okay? Hindi muna aakto po sila dito dahil may ongoing impeachment trial po, mga kabida. Napaka masalimuot na po ito kung alitan ho ngayon ng Ombudsman at saka ng House of Representatives. Batuhan na po ng mga akusasyon, ano, mga kabida. Okay? So, chill lang muna. Chill lang muna, mga miyembro po ng House of Representatives. Huwag kayong hot dyan. Ano? Kasi masyadong hot ito kung mga kongresista po natin. Ano? Gusto talaga nilang makonvict na kagad ito kung si Vice President Sara Duterte. At painin nyo. At titingnan muna namin kung yung mga ebidensya po ninyo, ano, malalakas po yun. Ano? At pwede hong mapin down at makonvict ito kung Vice Presidente po ng Pilipinas, mga kabida. So, yun po. Ang malinaw lang po dito, ano, na while the impeachment trial is going on, ano, patuloy ito kong investigasyon po, mga kabida, ng Office of the Ombudsman. Kasi yun yung mandato po nila, no? Kaya nga nila sinomon ito kong si Vice President Sara Duterte na sumagot doon po sa charges, ano, mga kabida. Kasi yun yung trabaho nila, no? Mag-imbestiga. Okay? At mag-prosecute. Alright? So, as to filing of charges, halimbawa, matatapos sila na maaga, ano, sa kanila pong investigasyon at hindi pa po tapos ito kong impeachment trial, mag-aantay muna sila, mga kabida, no? Kung kailan po matapos at kung mayroon pong conviction. How about kung wala hong conviction, ma-quit ho ang Vice Presidente, ano, mga kabida? Anong mangyayari po dito? Okay? Sabi po ni Ombudsman Martires, wala. Hindi ho pwedeng sampahan ng kaso. Okay? Hanggat hindi po
matapos po yung termino po mga kabida no, ng Vice Presidente ng Pilipinas. Kasi hindi po inelaborate po ni Ombudsman Martires yung sinabi po niya na pag ma-quit po ang Vice Presidente ay hindi ho siya pwedeng sampahan ng kaso mga kabida. Kasi ang pagkakalam ko, ang immune from suit lang dito is ang Presidente po ng Pilipinas at ang Vice Presidente ay hindi po mga kabida. Okay? So yun yung development po para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, please comment.